Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Estudyante na buhusan ng instant noodles, may instant rest pack. Isa pang sapul sa video. Away kalsada na uwi sa itak-atak. Mga nagbebenta online ng peking 1,000 piso, kalaboso. Bagyong Bising, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero babalik din ngayong weekend. Hula ng isang manga artist sa Japan na magkakaroon ng malakas na lindol at tsunami bukas dito sa Pilipinas. Dapat bang paniwalaan? Philippine showbiz industry nagluluksa sa pagpanaw ng batikang entertainment host at talent manager na si Lolit Solis. Lantarang nagbebenta ng peking pera online na ang dalawang lalaking inaresto sa Las Piñas. Ang mga suspect dating empleyado ng Pogo at posibleng may mga kasabwat pa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Hindi na nakapalag ang dalawang lalaking yan nang ma-corner ng mga pulis sa Las Piñas. Lantaran umano ang pagbebenta ng mga suspect ng peking pera online. Kaya naman, pinunteriya sila ng entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. They are selling this for 150 pesos, yung 1,000 paper money, and talagang lantaran binibenta nila on the social media platform. Ang dalawang naaresto, kapwa mga dating empleyado ng Pogo, nakuha sa kanila ang mahigit 100 piraso ng peking 1,000 peso bill. Hinala ng PNP, mayroon pang mas malaking supplier at distributor ang mga suspect. Sabi ng BSP, maituturing na economic sabotage ang pagpapakalat ng mga peking pera. Bakit economic sabotage? Number 1, lugi. Kawaway mga ordinaryong mamamayan natin na nabibiktima. Hindi papalitan ng bangko ang peking pera. Itinanggi naman ng mga suspect na sa kanila ang nakuhang bundle ng peking pera. Hindi po. Isabi sa inyo raw. Saan nyo nakuha mo ngayon? Hindi po na lang. Mahaharap sila sa reklamong illegal possession and use of false treasury or banknotes na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Nabisto ang isang bodega kung saan china-chop-chop ang mga nakaw na sasakyan. 7 suspect ang arestado. Nagbabalik si Brian Castillo. Oy, hilera nga kayo. Hilera kayo dyan. Matapos maaktuhang nagcha-chop-chop ng mga sasakyang umano'y nakaw, ipinakita sa mga pulis ng mga lalaking yan ang bodega kung saan itinatago ang pinagpera-perasong bahagi ng mga sasakyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Dito nadatnan ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group ang iba't ibang pyesa na tugma raw sa ilang napaulat na nawawalang kotse. Arestado ang 7 lalaking naabutan sa bodega. Inaalam pa ng mga pulis ang papel ng bawat suspect. Pero depensa ng mga ito, hindi sila ang nasa likod ng operasyon. Nabanggit nga po nila na sila po ay nauutusan lang at ongoing pa po yung investigasyon po ng ating pong PNP HPG po dyan para mapag-alaman pa yung mga taong kasama po nito. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Paalala naman ng PNP Highway Patrol Group sa mga nasa negosyo ng car rental. Busisiing maigi ang mga customer. Huwag po kagad ipagkatiwala yung ating pong mga kanya-kanyang sasakyan. Kung talaga pong meron po talagang or kailangang iparenta, i-check po yung mga valid IDs na pinipresenta. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Ito pang isang umanay nakadroga ng manggahasa ng 3 menor de edad. Sa inahaba-haba ng panahon ng kanyang pagtatago, sa kulungan din ang kanyang bagsak. Aniya sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bigay! Busas! Hindi na nakapalag ang lalaking yan ng arestuhin ng mga tauhan ng NBI Davao Region sa entrapment operation sa Davao City. Pinadapa at pinusasan si Abner Cruzada Talib, isang vlogger.
May warrant of arrest siya sa kasong rape at statutory rape sa 3 minor de edad niyang pamangkin at kapitbahay. Nasa top 10 most wanted person din siya ng Davao. Taong 2018 nang halayin ang nooy 11 years old pa lang na si Kring Kring. Umalis siya sa kanila dahil binantaan siya ng suspect na papatayin kapag nagsumbong. Pero pag alis niya, ang mas bata niyang mga kapatid ang ginahasa ng suspect. Mo nag-file ako ang kaso dayon og niulik ko. Kinagtuo ko sa pagtalikod nako. Dili na niya usbon. Pero grabe ka mangtas. Ilang taon nagtago si Tali pero naaresto rin siya ngayon. Aminado siya sa krimen at aminadong nakadroga nung gawin ang pangahalay. Hindi ko kasi naisip na ano pa rin eh. Mali pala yun. Nagsisi po ako. Magbago na po ako. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Apektado ng bagyong Bising ang Northern Luzon. Sa Itogon, Benguet, isolated ang isang sityo dahil sa landslide. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Putik at mga tipak ng bato ang bumabagsak sa bahagi ng bundok na ito sa barangay Virac, Itogon, Benguet. Dahil yan sa walang tigil na pag-ulan na siyang nagpalambot ng lupa. Nangyari ito sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Bising sa Northern Luzon. Dahil sa landslide, nasira ang hanging bridge sa lugar. Isolated tuloy o walang makapasok o makalabas sa bahaging ito ng sityo. Meron din namang mga lumikas na residente. Sa Hongduan, Ifugao, sarado ang kalsada dahil sa nagkalat na mga bato at lupa. Patuloy ang clearing operations doon. Isang lane lang naman ang nadaraanan sa Barangay Poblacion Paracelis Mountain Province dahil sa mga bumagsak na bato. Sa Santiago, Ilocos Sur naman, nasa 10 pamilya ang lumikas dahil sa pag-uulang dulot ng bagyong Bising. Dahil din sa mga pag-uulan, binabantayan ng MDRMO ang level ng tubig sa Abra River. Sa Vintar, Ilocos Norte, binabantayan din ang posibleng pag-apaw ng Bislac River. Ang Lingayen, Pangasinan, naghahanda sa epekto ng sama ng panahon. Puspusan ang paglilinis ng mga estero para hindi magbara ang daluyan sakaling bumaha. Karamihan din ng bayan sa probinsya ng Pangasinan ang nagdeklara ng walang pasok. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Bago pa man ang inaabangang final mission, ang contracts nag-throwback sa mga nagmarkang eksena sa Incognito. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nasa last stretch na ang hit action seryeng Incognito. Kaya naman, high time na balikan ang mga iconic na eksena. Pero this time, may insider scoop ang ating mga bida. There was a storm during the time that we were shooting in Palawan. So immediately right off the bat, it was already pretty challenging. I feel like the difficulty really bonded us. Kwento ni Daniel Padilla, aka Andres Malvar. Umpisa pa lang ng shoot para sa serye. Pangdiina na agad ang paguran. Pero sa gitna ng challenges, mas naging close na DJ at Anthony Jennings. Kaya sa akin ni DJ, doon kami nag-band talaga sa hirap at ginawang. Oo, lalo. Mahirap kaming talagang mahirap ni Anthony. Yun, kaming dalawa. Meron kaming experience na kami lang nakakaalam. At kami na lang makakaalam nun. After Palawan, lumipad naman pa Italia ang contracts. Para kay Richard Gutierrez, aka JB Bonifacio, tanggal ang pagod dahil sa ganda ng Matera. Nakita rin yung how we move as a group tactically. Parang na-practice din namin dun yung mga training na nagawa namin. I think we were able to execute it well sa Matera. Kung normal ang maging intense sa mga male leads, aba, iba rin naman ang intensity ng expression ng Incognito girls. Paano yung expression mo nung nagpapapato ka? Nga ganun. Paano? Si Baron Geisler, aka Miguel Texon naman, ang may pinaka malalim na hugot. Miguel is one of my favorite characters that I've ever portrayed in my entire life. Napapanood ang Incognito dito sa TV5, 8:45 p.m. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, umano'y pabayang ina, tinadtad ng saksak ng kanyang kinakasama.
Bogus na trabaho abroad na bistong inaalok ng isang travel agency sa Maynila. Pambansang kamao Manny Pacquiao isiningit ang bonding with fans habang nagte-training sa Amerika. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagsasaksak ng kanyang kinakasama ang isang babae sa Iligan City. Ang tinuturong dahilan, pabaya umunong ina ang biktima. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Kayla Macantan. Ilang oras nang nakahandusay ang 37 anyos na si alias Edna nang datnan sa pinagtatrabahuang butik sa Barangay Akmak, Iligan City nitong Hulyo 1, pasado alas 12 ng tanghali. Tadtad ng saksak si alias Edna. Bigo na siyang ma-revive pa ng mga otoridad sa pagtatanong ng mga pulis. Nalaman na pinagbantaan na pala siya noon ng kinakasama. Immediately, napusipan natin ang POI yung business partner. Pinuntahan natin ang bahay niya. Nadatnan nila yung anak nila, sinabi na ang tatay ko po ay nagtrabaho sa hardware and may napansin daw siyang tubo sa short ng kanyang tatay. Umami naman daw agad ang suspect sa krimen pero ang dahilan, hindi raw kasi inaalagaan ng biktima ang kanilang mga anak. Ngunit sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nalamang may iba pa palang pinaplanong patayin ng suspect. Because of jealousy, yung babae pala ipagduwalay sa kanya last month lang. Nasa pangangalaga ngayon ang pamilya ng biktima ang kanyang mga anak. Mahaharap naman sa kaso murder ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kayla Macantan. Isinara ng Department of Migrant Workers ang magkakuntsabahang travel at recruitment agency. Nambubudol sila ng mga gustong magtrabaho abroad. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Mamimitas lang ng prutas at mushroom sa Poland, nasa 70,000 pesos na agad ang buwan ng sahod. Sino ba naman ang aayaw sa ganyang trabaho? Kaya naman naengganyo ang TNVS driver na si John. Naabutan namin siya sa recruitment agency na ito sa Ermita, Maynila. Isinanlapan niya ang kanilang lote sa Pangasinan para may maipang proseso ng dokumento. Umabot sa 200,000 pesos ang mga nagastos ni John pero hindi pa rin siya nakakaalis ng bansa. Budol pala. Mushroom picker po yung pinangakong trabaho sa akin sa Poland po. Pero nung lumabas po yung working permit ko, factory worker na po ng foam po. Dumulog si John sa Department of Migrant Workers. Dito na isinagawa ang entrapment operation sa kakuntsaban ng recruitment agency na isang travel agency sa Malate. Sa naturang travel agency, pinoproseso ang mga dokumento at bayad ng mga bubuduling aplikante. So, nabawal na mag-recruit ang kahit na ano at kahit na sino nang walang lisensya galing sa DMW. At yung lisensya na yon, hindi niya pwedeng ipahiram sa iba. So yun yung ginagawa nitong Raven Air na travel tours. Naaktuhan ng DMW ang isang empleyado ng travel agency na nakakukuha lang ng pera bilang placement fee ng isang nagpanggap na aplikante. Pero nang huhulihin na ang staff ng agency, nagmatigas ito at nag-iiyak sa gilid. Pinaskilan na ng closure order ang recruitment at travel agency. Paalala ng DMW maging mapanuri sa mga recruitment agency na nais-applyan. Palagian umanong tignan ang mga permit at dokumento nito kung anong trabaho at saang mga bansa lang ito may lehitimong partner agency. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Dumating na sa California si Gilas Pilipinas star Kevin Kiambao para i-pursue ang kanyang NBA dream. Sa kanyang Instagram stories na makikitang nakikipagsabayan si KQ ng training sa ilang American players. Susubukan ni Kevin na makapasok sa NBA Summer League ng Kings.
Inaasahang makakasama niya rin sa mga training si Gilas legend at Sacramento Kings assistant coach Jimmy Alapag. Nakipag-bonding sa fans si pambansang kamao Manny Pacquiao sa Los Angeles, California sa Amerika. Nakapagpa-picture at autograph ang ilang fans kay Manny. Game din siyang tumugtog ng gitara at nakijamming. Kasalukuyang nasa LA si Pacquiao para mag-training sa nalalapit niyang WBC Welterweight Championship bout kay American boxer Mario Barrios. Mapapanood yan sa Signal Pay-Per-View, Satellite Pay-Per-View at Pilipinas Live App. Gayun din sa One Sports, RPTV, One Sports Plus at TV5. Sa July 20 na yan, oras dito sa Pilipinas. Susunod, rider na lasing at walang helmet nahulog sa hukay, patay. At sa China, 5 palapag na gusali gumuho at nahulog sa ilog. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang rider na nahulog sa hukay sa kinukumpuning highway sa Cotabato. Ang biktima, nagmaneho ng lasing at walang helmet. Yan at iba pang disgrasya sa Frontline Report ni John Aroa. Masdan ang kuha ng CCTV. Bumangga ang umaharurot na motorsiklo sa mga nakalatag na signage sa kinukumpuning highway sa Makilala, Cotabato. Nagbiyab pa ang motor sa nahulog sa 4 na talampakang hukay. Isinugod sa ospital ang rider pero idineklara ring dead on arrival. Sa investigasyon, galing sa gimikan ang biktima kasama ang barkada at pauwi na sana ng maaksidente. Nagmaneho siya ng lasing at walang helmet. Sa Cebu City, kita sa CCTV ang isang pampasaherong jeep na liliko pakaliwa mula sa intersection. Bumangga rito ang umaharurot na motorsiklo. Tumilapo ng rider, nabali ang kanyang paa at nabasag ang panga. Ligtas naman na siya pero kailangang operahan. Sumadsad sa gilid ng kalsada ang isang delivery van sa Balamban, Cebu. Sugatan ang 5 sakay ng van, kabilang ang lalaking yan na napaupo na lang sa gilid ng kalsada. Magde-deliver sana sila ng mga karne ng manok nang biglang mawalan ng preno ang sasakyan. Agad silang dinala sa ospital at nagpapagaling na ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Sinagip ng mga pulis sa mga lumabag sa mas pinahigpit na curfew sa Maynila. Kabilang na riyan ang ilang nakatambay sa lansangan dahil nakiki-Wi-Fi. Nasa Frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Eksklusibong nakasama ang News 5 sa pag-inspeksyon ng mga pulis sa ilang bahagi ng Maynila. Kabilang sa pinuntahan nila ang Binondo Intramuros Bridge at ilang checkpoints sa lungsod. Direktiba kasi ni Mayor Isko Moreno, higpitan ang pagpapatupad ng curfew hours. Nabisto ang mga nagtitinda sa kalsada, dinala sila sa police station. Nagsagawa rin ng rescue operation kung saan maraming menor de edad at iba pang natutulog sa lansangan ang nasagip. Sa dami nila, nakailang balik ang mga police mobile. Puno na kasi itong 3 mobile namin, tapos nauna na kaming na-deliver doon sa station, nadadala sa station na rescue. Mga pang-4 na namin ikot to. Karamihan sa mga nasagip, hindi raw alam ang paghihigpit sa curfew at nangakong di na uulit. Uwi na lang po ako doon sa Basico. Pag makalabas po ako, hindi na po ako matutulog dito. Nahuli na po pala. Kinukuha ko yung basura po doon. Hindi na po kami ulit magtatambay. Diretso uwi na po pagtapos ng trabaho. Nagtatricycle po ako, tapos inuli po ako. Kasi nasa gilid po kami nagwa-wifi. Hindi na ako tatambay, hindi na ako magwa-wifi. Pinauwi rin ang mga sinitang menor de edad. Paglilinaw ng mga otoridad, walang multa sa mga lumabag sa curfew. Pero babala nila sa mga kabataan, ipapatawag ang kanilang magulang kung paulit-ulit na lumabag. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5.
Nasagip ng drone na ang mangingisdang na-trap sa gitna ng umapaw na ilog sa China. Nakakapit lang sa kahoy ang lalaki habang rumaragasa ang tubig. Nakatali ang drone sa salbabida na agad kinapitan ng lalaki. Dito na siya in-airlift papuntang tabing kalsada. Nangingisda raw ang lalaki nang biglang tumaas ang tubig sa ilog. Sa China pa rin, gumuho ang ginagawang 5 palapag na gusali. Bumagsak yan sa katabing ilog. Ayon sa mga otoridad, lumambot ang lupa dahil sa sunod-sunod na pag-ulan sa lugar. Pasok na sa semifinals ng VTV Cup sa Vietnam ang Alas Pilipinas Women's Team. Kasunod yan ng sweep ng Alas sa East Kola ng Thailand. Sunod na lalabanan ng Alas Women ang defending champions na Korabelka ng Russia para sa tsansang makapasok sa finals. Susubukan ng Alas na ipagpatuloy ang momentum mula sa dalawang magkasunod na panalo. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Isang haligi na naman ng Philippine showbiz industry ang pumanaw. Sa edad na 78 na maalam na ang veteran showbiz columnist at talent manager na si Manay Lolit Solis. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nagluluksa ang buong showbiz industry sa pagpanaw ng batikang entertainment columnist at talent manager na si Lolit Solis nitong Huwebes, July 3 sa edad na 78. Mula Amerika, dumating ang anak ni Manay Lolit na si Sneezy Solis McDonald at kinumpirmang inatake sa puso ang kanyang ina habang nasa ospital. Kaninang umaga rin, bumuhos sa mga mensahe ng pakikiramay at pag-aalala sa bitiranang talent manager. Isa na dyan ang matalik niyang kaibigan na si Gorgie Rula. Kilalang kilala si Manay Lolit bilang isa sa mga haligi ng entertainment journalism sa Pilipinas. Bago pumasok sa makulay na mundo ng showbiz, siya ay isang police beat reporter. Maliban sa pagiging kolumnista, naging host din siya ng ilang talk show sa telebisyon. Isa na nga dyan ang magkasama sila ni Dabarkad's Joey De Leon. Nagsimula siyang maging talent manager noong dekada 80 nang maging alaga niya si Gabby Concepcion. Kalaunan, inalagaan din niya ang showbiz career ng iba pang mga malalaking artista gaya ni Rufa Gutierrez, Lorna Tolentino at Bong Revilla. At dahil kakambal na ng buhay showbiz ang intriga, lalong naging matunog ang pangalan niya nang masangkot sa Manila Film Fest issue noong 1994. Sa pagkalipas ng maraming taon, ang kilalang palaban na si Manay Lolit, unti-unting iginupo ng sakit sa bato. Pero kahapon, tuluyan nang nagpahinga ang palaban pero mapagmahal na si Manay Lolit. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 3 estudyante ginulpi ng dahil lang sa noodles. Tricycle driver, hinarang at pinagtataga sa kalsada. At eto na nga ba ang bagong tambalan? Enrique Hill at Julia Barreto. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang panggugulpi sa isang estudyante sa Cebu. Ang mga salarin rumespak ng dahil lang daw sa kaanak nilang natapunan ng noodles. Naasa frontlining balita si John Arua ng News 5 Visayas Exclusive. Nagkukumpulan ang ilang estudyante na yan sa Barangay Talamban, Cebu. Nang bigla silang nagpulasan. Ang isang estudyanteng naiwan, pinaulan na ng suntok ng 3 lalaki. Hindi nakapurma ang biktima. Tanging pagsalag lang ang nagawa niya.
Matapos ang pambubugbog, tumakbo rin ang mga nanuntok. Hindi na nahagip sa CCTV pero 3 pang estudyanteng minor de edad ang binugbog. Kwento ng magpinsang biktima, hindi bababa sa 10 ang nambugbog sa kanila. Kabilang ang 3 lalaking nakunan ng CCTV. Ayon sa 16 anyos sa si Kevin, napagkamalan lang umano siya ng mga sospek. Sumabay lang daw siya sa pag-uwi sa kanyang pinsan. Hindi ko alam anong kasalanan ko. Akala siguro nila kasama ko. Kung di pa sila sinita ng mga tao sa coffee shop, di sila titigil. Natatakot na ako, baka abangan ako. Hinala ng 2 mga kaanak ito ng kanilang kaklase na aksidenteng natapunan ng noodles. Natapunan kasi yung kaklase ko ng noodles sa uniform niya. Sa akin sinisisi. Kahit yung isang kaklase ko ang nakasagi. Sa akin sila nagtanim ng galit. Emosyonal naman ang kapatid ni Kevin sa nangyari. Hindi muna pumapasok ang mga bata dahil sa trauma. Ipinatawag naman ng barangay ang mga sangkot pero hindi sumipot ang kampo ng mga sospek. Pursigido ang pamilya ng mga biktima na magsampa ng kaukulang reklamo laban sa mga nambugbog na sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5 Visayas. Taga sa mukha at saksak sa dibdib ang inabot ng tricycle driver mula sa nakaalitan niyang lalaki sa Leyte. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa video na ito, makikitang biglang hinarang ng lalaking yan ang isang tricycle sa barangay San Joaquin, Palo, Leyte. Sinubukan pang umiwas ng tricycle driver pero hindi ito pinatakas. Dito na siya sunod-sunod na inundayan ng saksak. Panay depensa lang ang nagawa ng senior citizen na driver. At nang makahanap ng tiyempo, kumari pa sa ito ng takbo. Base sa investigasyon, road rage ang ugat ng krimen. Prior po ng incident, itong biktima at saka yung suspect, nagkaroon po sila ng road rage. Nagkaroon sila ng heated argument. Tapos, inabangan po yung biktima natin ng suspect sa kalsada. Nagtamo ng taga sa kalawang muka at saksak sa dibdib ang 62 years old na biktima na nagpapagaling pa sa ospital. Habang ang 22 years old na suspect sumuko sa mga otoridad. Nakumpiska sa kanya ang itak na kanyang ginamit. Naharap siya sa reklamang frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ginarote umano ang mga nawawalang sabungero saka inilubog sa Taal Lake ayon kay alias Totoy. Ang kapo naman na aktres na si Gretchen Barreto, pinabulaan ng sangkot siya sa kaso. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulencio. Dala ang mga larawan ng mga nawawalang sabungero. Nagpunta sa tanggapan ng Department of Justice ang kanilang mga kaanak. Nakipagpulong sila kay DOJ Secretary Boying Rimulya para humingi ng update sa kaso. Hindi kami tumitigil talaga. We're not leaving any stone unturned para ma-solve natin itong mga kaso. Nabuhayan daw ng pag-asa ang mga kaanak matapos ang paglantad ni Julie Dondon Padidongan o alias Totoy. Naniniwala raw sila sa mga sinabi ni alias Totoy. Sa panayam kanina sa Ted Filon ng DJ Chacha, kwento ni alias Totoy na dinukot ang mga sabungero matapos mahuling ng daraya. Kasama raw sa mga dumukot ang isang alias Vito na team leader ng mga pulis. May isang pulis pa raw na nagpakita sa kanya ng video kung paano pinatay ang mga nawawalang sabungero. Nakapusas yan. Tapos tinatalian sa liig. Dahan-dahan ginagarote nila hanggang sa lumabas yung dila at saka nakakahihi na yung tao. Then napatay na. Sinasakay nila sa bangka, tinatapon sa gitna ng Taalik. Ang nag-utos daw na iligpit ang mga mandarayang sabungero ay ang negosyanteng si Atong Ang. Bagay na mariing itinanggi ng negosyante. Nagsisinungaling daw si alias Totoy. Pero ang kwento kung paano umano pinapatay ang mga sabungero may pagkakahalintulad sa larawang nakita ni Carmelita Lasco na nawalan ng anak dahil sa sabong. Aniya, may larawan ng anak niya na nakaluhod, nakaposas, nakapiring at may tali sa liig. Matapos niyan, binaril daw ang anak ni Lasco. Ibinahagi rin ni Lasco na nag-alok ng tulong si Atong Ang noon sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Inoperan kami agad na, sige, tulungan nyo yan, ganun-ganon, tulungan kami.
Si Mami, bigyan ng ano yan, bigyan niya ng ng lifetime medication sa pang-hospital, sa lahat. Pero hindi kami kumita. Alam naman namin. Itinanggi na rin ng kampo ni Gretchen Barreto na may alam ang aktres sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon sa abogado niya si Attorney Alma Malonga, wala namang nakita si alias Totoy na ginawa ni Barreto para idawit siya rito. Pinangalanan lang daw siya ni alias Totoy dahil sa pagiging malapit ni Barreto kay Ang. Embento lang daw ang mga akusasyon. Dagdag pa ng kampo ng aktres, hindi operator ng sabungan si Barreto at wala rin siyang kinalaman sa operasyon nito. Investor lang daw siya sa negosyo, pero kinumpirma nilang may sumubok mangikil ng pera kay Barreto para hindi isama ang pangalan niya sa listahan ng mga sospek. Tumanggi si Barreto na magbigay ng pera dahil wala raw siyang ginawang mali. Kahapon, ganyan din ang ikinuwento ni Atong Ang, na sinubukan siyang kikilan ni alias Totoy para hindi idamay ang kanyang pangalan. Ayon naman sa DOJ, isinailalim na sa restricted duty ang 15 pulis na sinasabing pumatay sa mga nawawalang sabungero. May mga testigo na rin daw na makakapagturo kung saan itinapon ang mga biktima. Si alias Totoy naman nasa proteksyon ng PNP. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Kaninang alas 2 ng madaling araw, nagkaroon na nga tayo ng ating pangalawang bagyo ngayong taon, ang Bagyong Bising. Pero kaninang tanghali alas 2 din po, nakalabas din agad yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong Bagyong Bising ay halos 12 hours lamang ang itinagal sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 345 kilometers west-northwest of Calayan, Cagayan. Nasa labas nga ng ating PAR at lumalakas pa po yan ha. Sa ngayon may taglay po yan ng lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Yan po ay kumikilos pa northwestward palayo sa ating bansa. Ang Bagyong Bising po ay inaasahan natin na tuluyang umakyat patungo dito sa katimugang bahagi ng China, pero sa darating na Lunes may possibility po yang pumasok muli sa loob ng ating PAR banda dito sa itaas na bahagi ng Taiwan. Pero may posibilidad din po yang dumaplis lamang dito sa kanto ng ating PAR o umakyat na o dito dumaan sa itaas ng ating Philippine Area of Responsibility o hindi na po pumasok. Ang dating Bagyong Bising po at ang habagat ang nagpaulan sa malaking bahagi ng ating bansa nitong nakaraang araw. Pero dahil po sa paglayo niyan, mababawasan na po significantly ang ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan, yung trough o extension ng Bagyong Bising ay nagdadala pa rin po ng mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan at posibleng thunderstorms dito sa Ilocos region, kasama po dyan ang Ilocos Norte, maging dito sa extreme northern Luzon. Samantalang, ang ating habagat naman ay magdadala ng mga posibleng scattered at kalat-kalat na pag-ulan dito sa Ilocos Sur, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, maging dito sa mga kabundukan ng Benguet, kasama na po dyan ang Baguio City at sa areas ng Zambales at Bataan. Mga pulo-pulo o mga isolated na pag-ulan at thunderstorms naman ang ating aasahan sa areas ng Visayas at Mindanao, mga posibleng scattered at kalat-kalat na pag-ulan naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon. Dito nga sa Metro Manila, ngayong weekend, maaari na po tayong makakita ng pagsikat ng araw sa umaga, pero pagdating po ng hapon uso pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Kaya sa may mga lakad ngayong weekend, ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payong o anumang palanggalang sa ulan. At mag-ingat po tayo kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Kinatatakutang magkatotoo ang hula ng isang manga artist sa Japan. Yayanigin daw kasi ng malakas na lindol at malaking tsunami ang Japan at Pilipinas. Ang sagot dyan ng mga eksperto narito sa Frontline Report. Ilang linggo nang trending ang prediksyon o hula ng isang manga artist sa Japan. Sa 1999 comic book na base sa mga panaginip ni Ryo Tatsuki na The Future I Saw, nakasaad na July 2025 magkakaroon ng malaking bitak sa seabed ng Japan at Pilipinas. Magdudulot daw ito ng matinding tsunami. Yan ang sinisisi ngayon kaya tila iniiwasan ng ilan ang pagbiyahe ngayon sa Japan. Katunayan, bumaba sa 11% ang mga turista. Bagamat pinasinungalingan na ito ng Japan Meteorological Agency, marami pa rin ang naniniwala at natatakot. Nito kasing nakalipas na 2 linggo, 700 lindol ang naitala sa Tokara Island sa bahagi ng southern Japan. Pumapalo raw sa higit magnitude 5 ang mga lindol, kaya hindi na makatulog ang mga residente. Kung titingnan ang mapa, malapit yan sa Pilipinas, na tugma sa prediksyon ng manga artist.
Pero ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, normal ang mga paglindol sa lugar, lalo't parte ng Pacific Ring of Fire ang Japan. May mga trenches talaga na minsan nagkaroon ng maraming paglindol dahil nangyari din yan sa Manila Trench natin. Pero mas umugong pa ito online dahil parehong manga artist ang nakahula sa malalaking sakuna sa Japan, gaya ng The Great Hanshin Earthquake noong 1995 at Great East Japan Earthquake noong 2011. Napanaginipan din ni Tatsuki ang 2020 COVID-19 pandemic. Pero giit ng PHIVOLCS, walang teknolohiya ang makakapagsabi kung kailan eksaktong lilindol. We can only give a range, for example, kaya sinasabi natin na the West Valley Fault may magkakaroon ng lindol every 400 to 600 years. So yun yung pwede natin masabi. Sa ngayon, walang makakapagsabi sa mangyayari bukas at ang kaya lang nating panghawakan ay ang ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, Kenlia na nga ba ang bagong tambalan na dapat abangan? Kiniligang fans at na-excite ang makita in one frame si Dabarkad's Julia Barreto at Enrique Hill na magkasama sa isang meeting. Just last March, pumirma ng multi-film deal with MQuest Ventures si Enrique Hill with his production company na Slingshot Studios. Pelikula o serye kaya ang pagsasamahan ng dalawa? Abangan ang iba pang detalye very soon. Ito pa nga, ipinagdiriwang ni Dabarkad's Maine Mendoza ang kanyang isang dekada sa showbiz. On this day 10 years ago, unang nakilala ang iconic niyang karakter na si Yaya Dab mula sa kalye-serye ng Itbulaga. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Remember her? Siya si Yaya Dab, aka Maine Mendoza, ang yayang live na nagda-dub smash na minahal mula Batanes hanggang Hulo. You are pretty! With or without makeup? Yeah. Oh my God, thank you so much! Oh, ang swerte ko! Thank you! Nagpaingay sa Philippine television at social media with her unique personality sa laging trending noong kalye-serye. Fantastic, baby. After 10 years, here she is, celebrating a decade ng kanyang successful showbiz career sa longest-running noontime variety show na Itbulaga. Kaya ang mga Dabarkads, What you gonna do with that dessert? Flashback Friday. Hataw kung hataw sa ilang hit dance craze noong 2015 sina Dabarkads Raisa May Dizon, Karen Aistrup at Robin Angeles. Napareminis tuloy si Mengay sa kanyang journey. Hindi ko talaga alam yung gagawin ko, pero masaya. Hindi ko nakakalang aabot ako ng 10 years dito sa Bulaga. Iba pa yung apron ko, pero ayan mga Dabarkads, kung napapansin nyo, this is to commemorate 10 years of kalye-serye and Yaya Dab. Isa-isa rin ipinakita ang mga memorable moment ni Yaya Dab kasama ang kanyang lola ni Dora, Lola Tidora at Lola Tinidora. Binalikan din nilang unang TV moment ni Maine at ni Alden Richards, pati ng iconic Pa-Bebe Wave. Akala ko mga 1 week lang, 2 weeks, ganun. Kasi Talaga? I have nothing to offer. What? Pero 10 years pala. Umabot ako ng 10 years dahil sa Bulaga and sa Dabarkads po. Dahil sa pagmamahal at suporta. Mapayaya Dab man, Maine o Mengay, taos-puso siyang nagpapasalamat sa lahat ng Dabarkads na sumuporta sa loob ng isang dekada. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Congratulations, Mrs. Atayde. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Friday. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jerby Rhinson. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.